Gutom siya. Hindi pa siya kumakain. Talagang ginawang bantay siya. Highway tayo, Ben. Ayan pa sa loob. Ay, ito ba siya? Process nyo is kung makita kayo. Yes, oo. Alam mo ng designated areas. Oo, gano'n. Pero ang target talaga natin ngayon, highway, sa may highway. Pero, mukhang hindi pa sila kumakain. Bigyan na rin natin. Can you tell us about yung rescuing process sa cats? Yung rescuing process sa cats, hindi kami yung katulad nung iba na like, pag may nakitang stray, dampot agad, dampot, kuha, lagay dito. No, usually may mga nagme-message sa page and then may titingnan kaming parang basihan kung nararapat ba talaga siya na ilagay na sa sanctuary. Kasi mostly ang focus ng rescuing namin is mga emergency rescues, yung may mga critical conditions or may mga disease na medyo malala. Like yung mga sipon talaga, yun yung mahirap kalabanin at mahirap tanggalin sa mga cats since tumatagal sila talaga almost, may mga cats na for lifetime na yung sipon, ganon. And then, mga kittens, ayun, yun yung ano namin. Since yung kittens na wala na talagang mother, ganon. Mahirap sila na mapalaki na walang mother since yung mother may nutrients na kinakailangan nila. So, kailangan mo talagang tiyagain. Pero yung may mga strays na, ayun, na makikita mo sa kalsada, if wala naman silang any critical conditions, ganon, or disease, hinahayaan namin sila doon since may kakayahan pa silang makapag-hunt ng para sa kanila. Pero pag nakita na namin na talagang dehydrate na sila, ganon, doon, nire-rescue na namin sila. And usually, yung mga rescues namin, galing sila sa malalayong lugar, yung iba. Meron kami na rescue ito sa Payatas, and then pinakamalayo is Cavite. Yes. Ano yung nagmo-motivate sa iyo na bumalik-balik sa pag-feed sa stray? For everyday feeling of, parang, kami yung parang, what if lumaday. Kasi hindi pa sila makakain the whole day. So parang, at least kami yung parang chance nila to live. Oh. A regular day nila. Kasi may days sila, for sure, na hindi sila nakakakain, gano'n. True. Or instinct nila talagang hukay-hukay sa trash. So, yun. Yan. Welcome sa Cat Sanctuary Cafe. Tuloy kayo. Ayan. Meron dito, ito yung guard area, ganyan. And then, ito extension siya ng cafe. So, possible maging restaurant siya. And then, dito yung, ito naman yung dining alfresco namin. Perfect siya for mga working student kasi may mga power sockets dyan. And then, ito, yung mismong cafe.
And then, ito yung sanctuary. Ayan. Yung buong yan, yung sanctuary. Ito yung Catio B. Yung Catio B, dito makikita yung mga cats na since pandemic, nandito na sila. And then, dito makikita naman sa Catio A, yung mga bagong cats. So, yung mga cats dito, hindi pa sila ganun ka-ready for interaction. Since mga bago-bago pa, so may tendency na mag-aaway talaga sila. And then, pwede tayong pumunta sa baba. Ayan. Ito yung naman yung quarantine area. Ayan. Ito yung ibang mga cats. Ayan. May one puppy, si Nami. Ayan. Hi, Nami! Then, ito yung mga Catio D. Ayan, makikita. Yung mga everyday na ginagawa nila nanay, naglilinis, dadakot ng mga dumi ng mga cats. Rescue din na? Rescue yan lahat. Even yung may mga breed, rescue din. O kaya, yung iba, may mga nag-message sa page na kung pwede ba silang like i-rescue or yung iba, may nagtatry magpa-adopt dito. Usually, may mga valid reasons naman, may mga sakit or di kaya hindi namin tinatanggap yung parang dahil wala na silang hindi na sila financial stable, ganun. Kasi para sa amin, kung talagang mahal mo yung cats mo, gagawan mo talaga sila ng paraan. Ganun. Ibang mga cats, ayan. Jago! Hi, Jago! Naka-quarantine pa sila. Dahil may mga, ayan, kittens din dito. Yung iba na-rescue lang din namin. Pero good thing na nagkakasundo sila. Hello! Yung sa kanila naman, na-deworm na sila. And then, so far, kapag may mga sipon naman sila, pinapainom na rin naman agad ng para sa sipon.